kay Bible sa 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Kita na? Ang wala. Busig na adiha. Dunganon na pagbasa mga igsoon. But you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. So let's pray. Father God, thank you for your word. Karong buntaga, Ginoo. We are here, Lord God, tungod kay we want more from you. Gusto ming mausab, gusto ming mukat-on. Lord God, tabangi mi Ginoo nga makasabot mi, tabangi mi Ginoo, Lord God, nga madawat na mo, Lord God, ug unsay para sa amo karon Ginoo nga imong giandam, Lord God. Ug Lord, ako ning gididikit, ako ning gihalad Ginoo. Amo ang tibok duration, Lord God, as we speak, as we talk about your word, this morning. Let your Holy Spirit, Lord, mamuhat sa matag kasing-kasing karong buntaga, Ginoo. In Jesus' name, amen. Pwede na mo lingkod? Okay. Ang title sa ako ang wali karong igsoon is Making a Difference. Subtitle is Lahi ra Jud. Ingnay mo ang tapad, Lahi ra Jud. Yan. Diri sa kalibutan, no, bisag aha ka mulingi nga tawo, doon na tayo common nga pagkinabuhi. When we say common, usual, or mo ay kasagara natong nakita, no, nga lifestyle or pagkinabuhi sa tawo. Amin ba? No? Ang common na ginabuhat nato sa matag adlaw, napakay sa may common nimo or everyday nimo ginabuhat. Napakay hinumduman? Di ba? Gabalik-balik everyday. Balik-balik og mata, lungag. No, man ang mata, mag-atiman sa to ang pamilya, no, mag-atiman sa to ang kaugalingon, moadto sa trabaho, mo eskwela, dayon sa pa. Mag-business sa mga negosyante, dayon lingaw-lingaw, laag-laag gamay, and then matulog na pod. Wala sa balay din matulog. So that is the normal nga dagan sa ato ang kinabuhi. Amen? No mo na itong nakita. But once nga nakabaton tag relasyon sa Ginoo, nakabaton tag relasyon sa tuang buhi nga Dios, dunay difference. Inay mo ang tapad, difference. No? Dili na dapat kung unsa imong kinabuhi sa una maulang to. No dunay kalahian karon ang imuhang routine sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So are you excited nga mupadayon ta? Amen. So ingon natong gikuan atong verse, you are a chosen people, royal. Isa na wag royals, mga halangdon nga mga tao. Ako kay sige kog tan-aw anang mga nilang Kate Middleton, no, nilang Queen Elizabeth, unsa ilahang mga lifestyle, unsa ilahang mga rules. Grabe kaayo. And kita is mo nay label nato dinha sa Ginoo karon. Ay gamay ra man. No, you are royal, pinasahi ka, halangdon. No, importante. You are holy and you are God's possession. Giangkon ka sa Ginoo. So ingon ana ang ato ang inaana ang atong label sa dihang nakabaton tag relasyon dinha sa Ginoo. No, giusab ta from commoner. Wala nang commoner nga tao. Common lang ang life. Nana lang dili kayo important. But sa diha nga nakabaton kag relasyon dinha sa Ginoo, importante ka. Ingnay muhang kaugalingon importante ko. Amen. Og sa dihang nasabtan nimo nga lahi ka, nasabtan nimo nga importante ka, special ka, royal ka, chosen ka, imuhang lifestyle is dapat lahi. Dili parehas sa mga sa commoner or sa dili Kristohanon. No, paunsa ka nahimong lahi? Point number 1. In your way of living every day, imong lifestyle matag adlaw lahi na. From common to extraordinary. No? Amin ba? Tag-awa doon imong tapad kung extraordinary ba na. Kung extraordinary na,
Nagsiga na ang mata, uhaw na. No? No, excited na. So, lahi na imuhang routine. Doon na kalahian. Amen? Letter A. Giuna na nimo ang Ginoo sa imuhang buntag. While other mga tao nga mga common or mga ordinary, mga walay relasyon pa sa Ginoo, ang ilahang routine is inigmata, unsay unahon? Ikaw, unsay giuna nimo sa una? Cellphone! Wala ko unahon na da. Cellphone! Or dili ba ka sa mga mama lungag? No, labi na nadugayan ng mata, linungag dayon diretso. At karon, giuna na nimo og seek ang Ginoo as you wake up in the morning. Ikaw ba na? Ikaw ba na? Ikaw ba na? Okay, usahay malimot ta. Nga dapat ingon ana dai ta. No, inigmata na to, unahon na to ang Ginoo. Yan si Matthew 6:33 ba sa to? Very good. Seek ye first the kingdom of God. Muna ato unahon dili kay seek ye first the luto or the chat or the labunon. No? Una ang Ginoo. Una nag-worship. So that is letter A under sa ato ang point number 1. Ikaduha, letter B, everything you do is for the Lord. Ang tanan imong gibuhat sa matag adlaw, sa katong time na ordinary pa ta, di pa ta mga royal, ng eskwela ta kay kinahanglan para mo graduate ko og maiahon ang akong ginikanan sa kahirapan. Muna imong kuan. Naglungag ka, nagtrabaho ka sa balay as mama kay mao man na imong role. Or ingat kag office kay syempre kinahanglan ta mo trabaho kay kung di ta mo trabaho atay sweldo atay kanon. Mao na ato ang reason. Pero sa dihang nakabaton ka Kristo sa imong kinabuhi, wadto ko og trabaho kay musimba ko sa Ginoo. Wadto ko sa ako aling gibuhat akong trabaho as pagsimba dinha sa Ginoo. Nahimo kong mag-atiman sa akong mga anak kay para sa Ginoo. Kay kung dili para sa Ginoo, imuha na nagipangsimba ang mga anak. Imuha na nang ipangkasab-an, feeling nimo kapoy na kaayo, kanang kapoy na kay mo responsibility. No? Ingon diri sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Whatever we are doing, unsay atong gibuhat, name it unsay imong gibuhat. Ang imuhang dapat tan-awon is para ni sa Ginoo. Nagtrabaho ko para ni sa Ginoo. Di kay kung wala ka nakasabot ka para na sa Ginoo, mo trabaho lang ka kung naay mong amo. Nagtan-aw kung wala lang kag oras mahuman. Amen ba? Ilan sakto atong na everyday mo na atong routine matutag trabaho, Lord. Kay simbahon ka na ko to sa akong work, Lord. Malagi mo ani na salamat dili kay sige yaw-yaw. No sige dagkan pag trabaho ani oy. Amen ba? Dapat ay nakuha igsoon. No? Ang kanang imong giwat even nagkaon ka, nag-inom ka, even nalibang ka igsoon. Gibuhat nimo para sa Ginoo. Kaya pasalamat ba mo ala nalibang mo, nakalibang mo? Pinaka best moment jud ako mabati tagalo ka nang makalibang ko. Ay salamat Lord. Kay kung dili ka kalibang even gali di ka kautot, dako na kay nag problema. Amen? So everything you do, mo na imuhang kanabitaw na asa mo huna-huna. Kanabitaw buhat kag something, nalipay ba ka ang Ginoo ani or wala? Kung ikaw anak, yung sa imuhang gibuhat sa inyong balay, ihuna-hunaan nga nagtanaw ang Ginoo. Whether whatever you are doing in public or in private, ang Ginoo nagtanaw. Ang Ginoo nakakita. So, mga na to, kita labi na sa mga young people. Sa diyang nagdula kag ML, nalipay ba ka ang Ginoo ani? Or wala? Okay, mo man ang imagine nga ang Ginoo nagtapad nimo, nagtan-aw nimo. No? Kulang na lang niya dong nalingaw pug ka nang gidula no.
Nara ko diri do nagtan-aw ako na, nagtan-aw ko nimo. No sa dihang inana ang ato ang mindset, ato ang motivation. We are aware every day nga ang tanan natong buhaton sa adlaw dapat di ay buhaton nato para sa Ginoo. Dili para sa tawo. Amen? Amen? Aron sakto ang ato ang motivation, sakto ang atong mahimo. Kung inanay mong mindset, dili jud ka makahimo og sala igsuon. Sometimes ang good. Sa atong daily life, feeling nato ang Ginoo, kauban nato, nagtan-aw nato. We are so conscious kay Sunday. Nata sa church. But what about nata sa ato ang trabahuan? Nata sa negosyo nato. What about nata sa atong mga classmates, sa atong mga silingan? Conscious ba tang ang Ginoo nagtan-aw nato? Salamat sa Ginoo. Aron mahimo kang conscious ang sa atong istorya, ang sa atong buhaton. No? Makahinumdum ta nga. Dapat di ay ang tanan natong buhaton para sa Ginoo. No? Ingna lahi ra jud. In Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Every place, sa tanang lugar, nagtan-aw ang Ginoo. No? Sa mga dautan, o sa mga matarong. No? Amen? Ang goal nato is mahimuot si Lord sa tanan natong gibuhat. No, mga batan-on. Dapat lahi ra jud ka. Kung magtan-aw kag mga batan-on sa palibot nga wala pay relasyon sa Ginoo, what is your difference from them? Or basin parehas ra pod mo nila. Dapat dunay difference. No, dili dapat nay diferensya, no? Difference, no? Amen? No, kung ang uban unsay gibuhat lahi, ikaw nagpahimaya ka sa Ginoo. Amen? So next, letter C, under sa 1. You win people for the Lord. No? Mo na imuhang apil sa imuhang agenda, no, is to take good care of others. Okay, before atuwa ra man kaugalingon atong gi-take good care ato ang pamilya, atong kaugalingon, wala gid tay pakialam sa uban og naunsa na. No, but even diri sa kalibutan kanang mga royal nga mga tao, mga queens, mga kings, they take good care of the people. How much more nga kita nga heavenly nga royal. Di inaana lang siguro na atong dagway, ingon ana lang siguro na ato ang balay, inaana lang siguro na atong sakyanan, but tanawa na imuhang tapad. Tanawa dayon. Ana, dili na basta-basta. No? Ingnay imong tapad, dili na basta-basta. No, ang corona ana, dili makita, invisible. Dili kawaton, dili makawat. No, gamhanan na. Ingnay imong imuhang tapad, gamhanan dai kasis, brad. No, tungod kay naa ang Dios, no, sa iyahang kinabuhi. Amen? So, you win people for the Lord. We care for others. No, kung sa una, you win people para sa imnanan, karon nag-win ka para sa Ginoo. No, kung ang uban, makita man gud nimo ang kalainan, like imong office mates. After work, muli na, right? Muli, dayon dito maglungag, mukaon adto sa pamilya tan-og TV. But ikaw ni adtog cell group. Di ba? Dunay kalahian. No, dunay gibisita, dunay giatiman. From common nga kinabuhi to an extraordinary nga kinabuhi. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo igsoon. Kung ang uban nga mga senior citizen nag-rest na, ang uban bisag 40 gibati nagka-senior, nara gyud sa balay din gikapoy na. But ang atong pastora, ang edad, pila na ba edad ni pastora? 69, 70 na ba si pastora? Si Mama Yuping. Si Mama Yuping, si Tatay Sam. Dapat ka na sila na dito nagpahayahay, nagtungkuan sa tuhod, naanay mga usahay gibati-bati, pero sila nag-cell group. Sila nag-lead og mga tao. That is an extraordinary nga kinabuhi. Sumo kayo ang ordinary igsuon. Amen?
Sumo kaayo maura gyapon taga adlaw ang routine maura gyapon. You need kung wala pa ka naka-experience ana, you need to experience something new before ka mamatay. Because once ra gid ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, ngano ato pa mang i-live sa simple or sa ordinary nga kinabuhi. So once nakabaton kag relasyon dinha sa Ginoo, check unsa imong pagkinabuhi every day. Do na by difference? Amen? Amen. So, point number 2, humanata sa 1. Unsa gitong 1? In your way of living every day, imong lifestyle, imong dagan, imong routine sa matag adlaw. Muna. Next is in your attitude towards answered prayers. No, unsa man imong attitude when your prayers were answered? How many of you here dunay mga gipangayo sa Ginoo? Pataas ang kamot. O gitubag na sa Ginoo. Praise God. No, a lot of us, daghan kayo tag mga pagampo, di ba? Daghan kayo tag desires because ang Ginoo powerful man, ang Ginoo makabuhat man sa mga imposible sa atong kinabuhi. And that is good. No, kay kani mga anak sa Ginoo, mga prayerful, ang tanan natong pagkinahanglan atong ihatag sa Ginoo, kabalo gyud ta nga ang Ginoo mohatag kung duna tay pagtuo kay mao na iyang giingon sa iyang pulong. But after that, what is your attitude? What is your response sa dihang gihatag sa Ginoo? Nakoy hinubay din ha sa Bible in Luke 17:11 to 19. It is the story sa 10 ka gilipros, gasakit og leprosy nga mga tawo nga giayo ni Jesus. No? Kinsa nakakita gilipros na? Wala pa ta kita, no? Kuan siya nagsakit silang 10. Grabe, 10 gakuyog pud sila kay wala may laing mo duol nila sila raman. So nagkuyog sila og nakitaan sila ni Jesus. And then ingon sila sa verse 13. He called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us. Kaluy imi." No, then diha sa 15. No, ambak ta sa 15. And one of them, so giayo sila sa Ginoo, right? Mao man ang story. And one of them, when he saw he was healed, nakita niya nga gitubag na iyang pagampo, mingbalik siya. No? Praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet, minghapa siya and thanked him, and he was a Samaritan. In 17, ingon dari, were not all 10 cleansed? Diba 10 man to kung giayo? Aha naman ang 9, isa ra may ning balik. Isa ra may nagpasalamat. No, siyempre, ikaw ba na may gasakit og leprosin, kalit kag kaayo? Unya atong galipros ka, gusto ka maligog dagat, gusto ka moadtog mall, gusto ka mulaag-laag, moadto sa mga tawo. Mao na imong desire. Andi naabot. So siguro katong 9 ka buok, wa na, pwede nang excited na, nakalimot na sila. But there was one person nga nagpasalamat. There was one person nga ning balik sa nag-ayo, sa naghatag sa iyahang tinguha. No? Amen. Another passage din ha sa Bible is the story din ha sa 1 Samuel chapter 1. Kani ang story ni Elkana, ni Hana og ni Penina. Kani si Elkana og si Hana. Kani si Elkana is lalaki, iyahaning asawa si Hana og si Penina duha. And then it happened nga kani si kuya sila sa una no daghan sa asawa. Okay, magpadaghanay man tong mga tao sa una, karon di na pwede. Malang bugas. No? Kani si Penina, ang iyang isa ka asawa, daghan kay siyag anak. Pero si Hana wala siya'y anak. And kani si Penina iyahang gitorment, iyahang gidaog-daog, iyahang gipakaulawan no kay kanang walay anak to nga to si Hana. And then say nahitabo, she deeply distressed, sige siya hilak, bitter kayang kinabuhi, sige siya hilak, and then pray siya sa Ginoo. No, perti niyang ampo nga Lord tagai lang ko ani. Ako adyong i-offer nimo, ako adyong i-dedicate nimo. Mo to ang pinaka-important. Wala siya gawna-una sa iyang bana. Ang iyang makabaton siya. Ato mo to yung desire. Ikaw, igsoon, doon na ba kay desire? Pinaka-desire nimo?
karon nga season, na bakay gusto nga ka nang gipangayo sa Ginoo, parihata. No, like ni Hannah, ingon siya sa verse 11, Lord Almighty, look at me, your servant. See my trouble and remember me. Don't forget me. If you give me a son, I promise that I will dedicate him to you for his whole life and that he will never have his hair cut. Diba? Nabay season sa tong life nga mata, Lord, tagay lang ko ani, Lord. Eskwelahan lang ko, Lord, mga lagad lagi ko nimo. Magtininood lagi ko nimo. No? Lord, kanang maminyo lang ko, Lord. Murag gini akong gipangandoy, Lord. Ako gining ihatag ang pinaka-the best nimo. Lord, makabalay lang mi, Lord. Lord, makasakyanan lang mi. Makahatag gid ko sa kong best. No, na yung mga ingon ana, naway na Kristohanon. Grabe ang ihang pangandoy and then gihatag sa Ginoo. No nakita sa Ginoo ang desperation ni Hannah and then gigrant sa Ginoo, no, ni adto man gud siya dito ni Eli, no, the priest. And then gigrant sa Ginoo ang ihang request. Sa dihang gitubag sa Ginoo. Kung ikaw si Hannah, unsa man imuhang bation, grabe imong kalipay, right? No, iyahan na siguro tong lipay na kaayos siya, iyahang pwede niyang iyang i-cuddle, iyang halukan, na excited kay siya, na anadjud ko ikuan, anadjud ko naanagud ang ako ang gipangandoy, naanagud ang akong gipangayo, di na gyud ko daog-daogon, dili na gyud ko mahimong sad. But unsay gibuhat ni Hannah? She kept his promise. She kept his vow. Iyang gidedicate iyang anak nga si Samuel. Iyang gihatag didto ni sa priest nga si Eli didto sa temple. Paglutas sa iyang anak. Wala siya care kung wala na sa iyaha. Unsay iyahang response is kitubag sa Ginoo. Grabe iyahang kalipay. Daghan nato igsoon kompleto atong list sa mga needs nga iampo. Sometimes ma-magnify pa ang ato ang needs. But after ta mahatagan, no, makatrabaho lang ta, makasweldo lang kog inani, ma-promote lang ko. No, matagbo lang, maayo lang akong balatian. But after ana, unsa man ato ang kinaiya diha sa Ginoo. Nahimo bang gi-offer nato atong sakyanan? Gi-offer ba nato ang ato ang sweldo? Or nahimo siyang rason nga nalayo ka sa Ginoo? Nahimo siyang rason nga nalimitahan ang imuhang pagtubo? I hope wala na dire igsoon. Nahimo ng rason nga nalingaw na ka. Lingaw na kay ka og busy na kay ka sa imong work. Daghan man kung mga kuan sa akong network nga adunay panahon nga nagpaampo kanang pastora, kanang te, kanang ma, iampo ko nga makatrabaho ko in ana, so on and so forth. Di nakatrabaho. Di nawagtang. Karon may pay nagampo na lang ko nga di makatrabaho. Usahay ka na, di na ako kabalo, bitaon saon, ka anak ko ni siya, no? Kung Lord, tagaira ko na siya sitwasyon, Lord, nga makahinumdum siya. Kaya wala na ako kabaloon saon siya, nalimot na sa iyahang dapat nga padulungan. No? Remember the Lord when He answers your prayer. Sa dihang nangandoy ka nga maminyo ka, dayon makaanak ka, dili na siya dapat nimo irason nga, di na ka maka-cell group, di na ka makahatag og time sa Ginoo. But all the more, because God granted your desires and your prayers, all the more tang mga lagad sa Ginoo. Amen ba? Amen? Ang imong sakyanan, wala na gihatag sa Ginoo para magsige na lang kaglaag. Gihatag na sa Ginoo para komportable ka. Nang watog cell group, di ka maulanan or madali ka, di na ka mag-hike. Kinsa ba'y nag-hike sa unang panahon nag-cell group? Parihata. Kung hatagan kag sakyanan, diri sa Santa Maria adto. Ayaw dito bisag asa galaag layo kayo. Maabot pag cell group, ulan lang, silingan ra di pag yun makaabot. Ing na dili na ako. Amen. No? Namang goy moment ang Ginoo ang desire namo sa kumbana is Lord,
tagaira gud mig yuta kay gikapoy na jud kog abang. Siya pod Lord, ikaw tag-iya sa tibok yuta 300 square meters lang, okay ra man kuan na Lord. Dayon taga-i din kog balay Lord ha. Kay gikapoy kayo sig abang jud Lord. And this year gi-answer na sa Ginoo igsuon. No, that was my prayer nga grabe gyud kayo panang mga sipon ug luha ug uban pang panagluhod. Ug gihatag sa Ginoo in this year, tagaan mi niya yuta ang Ginoo faithful nga naghatag sa bayad. And then gipabalay mi niya. And then last week, grabe ang ulan. No nahigda-higda ko kay comfortable man kay ko kay syempre mo nang balay comfortable lang kay busy na kay ko si kog tanom, sila kog panglaba, sila kog panglimpyo din ako mundag human sa kong work sa computer. Malibog na ko mga ato na pud ko dito, manlimpyo na pud ko, mura kog naunsa kay nalipay kay ko. Nagi-grant sa Ginoo. And then that time busy kita last week. And then sigig ulan. Ako po nagsigir pud kog lamian na pud kay matulog oy. Sinilanta mo adto, ana pa nakinumdum ko. Uy, wata tagaig balay. Gina na akong bana, wata tagaig balay sa Ginoo para magsigan tagkahayahay dere. Gitagaan tagbalay sa Ginoo para inig mabisit ta sa ministry, gikapoy ta sa ministry. Inig uli na to hayahay atong pagtulog. Amen? Amen ba? Di kay mo nawala kay nahayahay na kay dito ga. Gahinambid. No, mauna siya igsuon. Next. You know, in 1 Samuel 2:21, si Hannah, sa dihang ning hatag siya sa iyahang gidedicate niya sa Ginoo ang tubag sa pag-ampo. Unsay nahitabo niya? The Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Gitagaan siya another 3 boys and 2 girls nga mga anak. You miss sa mga surprises nga gi-prepare sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay patikim pa lang nawala na ka. Naa pa day surprises ang Ginoo sa imong kinabuhi nga gahulat sa dihang faithful ka. Sa dihang makita sa Ginoo nga wow, kani akong anak wala lang gaapas unsay iyang madawat nako. But ako gyud ang iyang tuyo, ako ang iyang gihigugma. Atong palakpakan ang Ginoo igsoon. No? Lahi ra jud. Inay mong tapad, lahi ra jud ka. Number 3. In your understanding, lahi ra jud ka, no? In your understanding the importance towards life. Ang imong pagsabot sa kaimportante sa kinabuhi. Kung sauna ang tanaw na to sa kinabuhi, wala lang. Dili kayo inana ka-importante, but sa dihang nakabaton kag relasyon sa Ginoo, kung duna kay nakit-an nga tawo, mabadyaw man na unsa basta kay tawo dili na siya hayop. Importante na sa Ginoo. Amen? No, imuhang kinabuhi. Importante ka. Ang imuhang bugti is the life of Christ. Ang dugo ni Jesus mao na ang bugti sa tawo. That is your cost. That is your price. Di ka mapalit. Bisan pag ang kalibutan nga presyo, dili ka mapalit. Walay maka-afford nimo. Because inana ka kamahal. Inana ba ang imong pagtanaw sa imuhang life? Ingon ana ba ang imong pagtanaw sa kinabuhi sa tawo? Amen? Kung importante ka igsuon, kung nakasabot ka unsa ka importante imuhang kinabuhi, buhaton nimo karon ang tanan aron dili ka malaglag. Nakasabot man ta no nga ato ang life is di lang taman ani nga physical. All of us mga matay gyud ta one day kung di pa mobalik ang Ginoo, di pa tabalikan, and that is the reality. No matter unsa ka dato, kakusgan, kagwapa, kasikat, moabot ang one point sa tong life nga mo wa na gyud tay gininhawa atong lawas mo give up kay diri ra gyud ning lawasa. But while nata diri sa kalibutan buhi pa kaigsuon. Imong ampingan imong lawas, yes, because that is the temple of the Lord. You will not do anything you want to that. You are not allowed. Kay di na imuha. Kana imong lawas, sometimes malimot ta. But sa Ginoo na say tag-iyaan na, munang dili nato na bilar-bilaron og ML. Dili nato na gamitan og mga butang nga makadaot. Amen ba?
No, dili ta mo nganong wala tan, di ta mo inom og mga alcoholic kay makadaot na, bawal na no sa tong lawas, madaot tong lawas, di ta powerful. Nga ang tong lawas na ay limitation. No, in 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. No, kana atong lawas di na atua, dili nato na pasipad-an. Young people, do not engage in premarital sex before marriage. Amen? Let us honor the Lord in our bodies. No? Okay, that is not atua, dili na atua, that is for the Lord. Next, katong ganina nga kuan is ihala nato tong lawas sa ginikaduha is atimano nato ang atong kalag nga maoy eternal, maoy dunay kanang after this life sa atong physical, maoy eternal, maoy mulungtad. It's either eternal death or eternal life. Unsay atong gibuhat karon, dunay resulta sa umaabot. No, atong kalag, atong emotion, atong panghuna, atong will, no, by feeding the word of God. No, atong punon sa pulong sa Ginoo, magsok ta sa presence ni Lord. No, amen ba? Kay dili ta mambuhi. Ang tawo ingon sa Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Wala lang ta nabuhi sa luto igsuon. Ang tawo bitaw bisag unsa kadato, bisag unsa pa nakadagag sakyanan, kung wala nay relasyon sa Ginoo, empty gyud na iyang life. Dili gyud na satisfied, dili gyud na happy. Dili gyud na fulfilled nga kinabuhi. Daghan naman tang nahibaw-an na ilhan nga mga sikat. Feeling nato pananaw nato magnaanan niya ang tanan. Pero naghikog kay walay relasyon sa Ginoo. No? Kumusta man igsuon? Nasabtan ba gyud nato unsa ka importante ang tawo? Nga dapat dili ni maimpyerno? Of all the things nga atong gihaguan diri sa kalibutan, atong trabaho, atong career. No, ako nagtrabaho ko 10 hours a day from 3 a.m. to 1 p.m. No, kay lahi man tagalaing lugar man, tagalaing planeta akong amo. Sometimes kapoy na balik lang tagadlaw akong trabaho. No, but di lang taman di ay diha. Amen. Yes, importante kay happy kay ko kay hindi makadawat og sweldo, yes. Ibayad sa kuan, na ako'y college, na ako'y estudyante, na ay baong, awa pa na impas, na ay mga ibirunon, no, na ay hatagon sa yuta ug uban pa. Doon ako'y gipa-eskwela. Yes, ma-happy ta, but di lang taman dira ang atong focus, ang atong haguan. Yes, makabalay ta, thanks God. Daghan na kitag kwarta, yes, thanks God. Daghan na kay sumpay mo ngalan, pwede na nimong nanay masteral, nanay doctorate. Yes, that's good. But di lang diha taman because that is temporary. Everything diri sa kalibutan is temporary. Aside anang imuhang tapad. Og ikaw, kana ray mo lungtad. Maura na eternal. Itong palakpakan ng Ginoo igsuon. Kung naghatag dakong pagtagad aning mga butang nga temporary lang, all the more nga mohatag pagtagad sa mga eternal nga butang. Sa mulas, sa kalag. Mark 12:30-31. Yun ang pulong sa Ginoo. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. With all that you are, love the Lord. Ingon mo na command sa Ginoo. And the second in verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Higugmaa imuhang tapad or ang uban sama sa imong paghigugma, sa imong kaugalingon. Nasabtan man nato nga importante ta. Amen? Nga wala tay price. Then, the same ang kabugaton sa imong silingan, sa imong workmates, sa imong pamilya nga wala pa dinha sa Ginoo. Amen? Napiktuhan ba ka igsoon sa dihang nakay nakita nga kinabuhi nga namatay nga pananaw ni mo wa gyud nakabaton og relasyon sa Ginoo, gipusil,
Recently na kay gipusil nga sikan napiktuhan baka or wa kay paki kay di bitaw pud mo pamilya. What about anang naay naghikog, naay mga kinabuhi nga na miserable. Unsa man imong gibati igsuon? Affected ba ka? Kung wala naghilak imong sulod, ani nga mga tao then wala pa ka tinuod nakasabot igsuon. Kay importante kaayo ang tao. Amen? No, importante kaayo. Gawnaw na gani kung saon gid ka ning mga badyaw. Unsaon ka na mo ni siya pag-evangelize no. Kaning mentag natay na ay naapoy badyaw nga maka-reach out nila ana ba unsaon jud ka nga di punta magkasinabot. Ana ngay mga tawo kung magunaw-una ka na baka na kay silingan nga sige rag-away, na ay marriage nga naguba. Affected pud ka. Dunay kay kuan nga dili grabe na depressed. Dapat mabati nimo na igsuon. Then makaingon kasi mo kaugalingon nga nakasabot ka nga importante kayo ang tao. And sa diha nakasabot ka kinahanglan mo resulta siya action. If you love the people, di lang taman word. Di lang taman words. No, gisa may mga minyo diri. Kung nahigugma ka sa imong banner sa imong asawa, di lang taman I love you. Dapat na kay gesture. Na kay buhaton. No? Mo serve ka. Because that is automatic. Basta nigsuon ba? Nagtanaw kasi mong ginikanan, ang ginikanan gahago pag ay ni mo gipa-eskwela ka, na Kristohanon ka, imong ginikanan walay relasyon sa Ginoo, din wala gyud ka naka-share nila, wala gyud ka naglakas ng loob nga mo share the good news. No? O ka naka-share sa John 3:16, nga pa, the Lord loves you. He died for you. He gave His only Son for you. Sa dihang motuo ka, you will have eternal life. Ngoy nag-atiman nimo, and then moabot ang point nga mawala sila sa kalibutan. And then ulahin na ang tanan. Wala na'y chance para sa ilaha. While karon igsuon nga naginhawa pa ang mga tawo nga imong nakita sa palibot, ayaw pag-usik og panahon. Ayaw ikuan imong baba itakom. Unsa man ato i-share? Di ka kabalo mo share. I-share ang imong experience din sa Ginoo. No, ang Ginoo magapamuhat. Sa dihang i-release nimo ang pulong sa Ginoo sa ila, ang Ginoo magapamuhat. Tungod kay ang pulong sa Ginoo is hait pa sa duhay suwab nga espada. Siguro sa imong pananaw ma-intimidate ka. Pero sa dihang mo release ka sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpamuhat sa iyang heart. Di ka katuong hala Lord no. Ang Ginoo nakahilak lagi na siya. Nga tig-ama ng takay na siya. Kanang imuhang office mate nga pila mo ka oras sa kaadlaw. Nagtapad di wala gyud nimo siya na sharean sa pulong sa Ginoo. Kung mamatay na igsuon nga wala nakadawat ti Jesus. Ulahi na ang tanan para sa iya. Because salvation is now. Amen? No? Kay kung tuuhan nila, no, ang gibuhat ni Jesus, ana ra man na, i-share nimo ang good news, ang gospel, and then mutuo sila, mudawat sila ni Jesus. Ilang i-confess sa ilahang mouth. No, yung diri in Romans 3:9, if you declare, kung ma-declare nila with their mouth that Jesus is Lord and believe in their heart, no? God raised him from the dead, they will be saved. You will be saved. Mo na'y pinaka dako nga difference, pinaka importante nga difference nga mahatag nimo to someone. Ikaw nga ginikanan, dili ang pagpag-graduate nimo sa imong mga anak ang pinakadako nga investment, ang pinakadako nga kanang difference nga mahimo nimo sa imong mga anak. But sa dihang mahatag nimo ang pinakagikinahanglan nila, ang relasyon ni Jesus. We as parents, proud kay ta nga mahatag na to tanan natong gikinahanglan nila, but di lang na ang pinaka the best. The best is the relationship dinha sa Ginoo. Ikaw nga anak,
Di lang taman nga hatagan imong sweldo, imong ginikanan mo nang pinakadako nga imong mahatag sa ilaha, mabalayan nimo, masakyanan nimo, but no, ma-introduce nimo si Jesus sa ilahang kinabuhi. Makadawat sila, makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. Mao na pinakadako nga difference imong mahimo sa imong pamilya. Amen ba? Nabatay nakuha karon igsoon? Amen. Pila na kabulan or katuig nga wala gyud sukad atong naka-share ka. Nga dunay someone nga nausab tungod nimo. Kay nagpagamit ka. Dunay someone nga kinabuhi nga nausab igsoon. Kung walay nag-share nimo, walay nag-invite nimo, asa ka karon? Si pastora, kung walay nagpagamit, nag-share sa pulong sa Ginoo, aha ka si pastora, wala pud tarong tanan. Ang kinabuhi ni pastora sa una, luoy kayo. Akong kinabuhi sa una nga wala ko'y Ginoo, luoy kayo ko. Akong kinabuhi sa kong bana nga walay Ginoo, luoy kayo, taga-agabi, sigig kahugbog pa na daw siya sa una. Nagsyabu og uban pang tanang bisyo. Ako, miserable kay akong kinabuhi. Wala ko'y hope. Nagdako ko nga wala ko'y papa. 4 years old, gipatay akong papa. Na ako sa pamilya nga gubot. Makita na ako nga maglinubaay. Ano sa guni sila, naglinubaay, namatay na ang isa. Then, inana ako nakita, ako po hindagan po ko. Kami pong duha sa kong manghod, maglinubaay po ninduha, mag-away. Inana mong kinabuhi. Pobre kaayo, ang tunglo, grabe. Sa kong saog, pag giningkamot, wala gyud. But, dunay gigamit ang Ginoo. No, akong auntie, si asawa ni Pastor Roger Tunggilaw. Sila ang gigamit sa Ginoo nga masyaran akong mama hapit po namatay while my father was missing kay gipatay siya diya sa Baluybuan. Giluba-luba siya igsuon, gilubong siya tagatuhod. Kay bisyoso siya. Akong mama nagsakit nga wala na chance nga mabuhi. Ang mga 30 kilos na lang siya, mga kuto, mangambak na. Niadto na sa Sinubano, niadto na sa Binisaya, niadto na sa tanang doktor. Wala na hibawa nung say sakit, di kakaon. Before siya ninghawa ako ang papa, kikulata pa siya, nanapiang siya. Mo na ako nakita, nag-inilugay sila kay gusto niya paimnon akong mama og ilim nung makahubog nga dili man ganahan akong mama mo. Muinom, iyang giyabo sa mga bagong pilo nga linabhan. Ang gamis akong kuya pete na mundagan, nga ngita miglaing balay, tunga sa gabi. That is my life. But dunay nagpagamit. Ug na ako karon igsuon. Amen? That is why grabe akong kalipay din sa Ginoo igsuon. Nagtubo ka nga walay papa, akong mama, naminyog lain. Pwede ko nga mangita gugma sa asa. Uhaw kay ko gugma sa papa. Uhaw kay ko gugma sa laki. Unsa kay feeling na ipapa, anana. Pwede ko nga mahipahimtawak ang akong kinabuhi. But because nadawat ako si Jesus, ang Ginoo nag-organize ako ang life. Iya akong gipag-graduate sa college. Nga walay balance, anak. Nalipay kay iya akong giminyo og tarong, iya akong gitagaan og mga anak. Nalipay kay ko sa gibuhat sa Ginoo and all the more nga mo serve ko sa Ginoo igsuon. And that should be our attitude. Sa dihang hatagan ta sa Ginoo sa ato ang gipangayo. Amen. Jude 1:23. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to steal others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Ngun rescue others by snatching them from the flames of judgment. Dili na nato nabuhaton ini nana dito sa kwan, giitsa na sa kalayo, imo dito pa nimo i-rescue. No, dili ka na. But karon, katong mga kaila nimo, nga nakita nimo ilang kinabuhi nga wala gyud, sukwahi gyud. Moingon og nagtuo sa Ginoo but sukwahi. Muna igsoon ikaw nga nakabaton kag relasyon sa Ginoo, dapat imong life nagrepresent sa Ginoo, di ka double life nga kinabuhi. Maglibog ang mga tao sa imong tapad, imuhang office mate sa Kristohano ni siya dili. Tagay man lagi nig Friday. Dapat atong life makita nilang ang difference. Ang kalahian, kani mo'y tinuod.
kanimo oy mga tinuod nga anak sa Ginoo. No, Matthew 28, the last verse. Matthew 28, 19 to 20, very familiar sa ato adiri. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen? As conclusion, igsoon, kay time na, before na ako ihatag na tiweng. Ang Ginoo ning abot sa imuhang life, and He makes a huge difference. Grabe nga kalahian sa imong kinabuhi. Daghan kay siya gibuhat nga mga maayo nimo. Daghan kay siya giusab sa imong life. Giproteksyonan kaniya, giubanan kaniya, gisuplayan kaniya. Every day nagauban siya nimo, wala ka biyae. Inana ka kapalangga sa Ginoo igsoon. But our response sa Ginoo dapat intense pod. Remember that ang ato ang kinabuhi is moray mulungtad. Ang tao moray mulungtad sa tanan natong gihaguan. Atong gibuhat karon igsoon is our preparation sa tinuod nga life. Kay kani nga life is trial pa man eh. No, ang real life is after this. And what we are doing karon is preparation for eternity. Amen? Mayayaw kayo ibuhos imong panahon, imong kasing-kasing, imong hunahuna, imong effort, imong oras. Ayaw ihatag tanan sa temporary nga butang. Amen? Tagaig dako nga importansya ang eternal nga butang. No? Amen? Ug dapat walay makapalayo nato dinha sa Ginoo. Mga pagsulay man, not even the answer sa imong prayers, not even the blessings sa imong madawat. Dili makaseparate, dili makalimit. So as you stand, igsoon, sa imong mga tiil, malihog tag tindog. Sa dihang, imuhang ipiyong imong mga mata. No, just think about sa imuhang life. Well, you received the word of God this morning. This is not just sa imong tapad. But this is for me. Ako nga nag-share. Grabe ang gibuhat sa Ginoo. Grabe ang pakigistorya. And I know nga, doon na po yung message ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diyang ipiyong nimo imong mga mata. Yung sa manimo ang imuhang kinabuhi every day. Sa manimuhang routine. Na bakay ang ngayon nga ipangayog pasaylo sa Ginoo igsoon. This is your moment. Deng hatag na ko ni Ate Weng. Thank you. Thank you, Pastor Janj, for the word of God. While we're standing, let's continue to be in the presence of the Lord. Nag-isgot ganina si Pastor Janji about kalainan, kalahian, difference. Remember the time that you have received the Lord Jesus Christ sa imong kinabuhi. What difference have you experienced? What difference unsa nga kalahian sa imong karaan nga kinabuhi nga imong gihimo sa Ginoo sa imong life? Giusab ba kaniya? Tangtang ba imong mga bisyo, mga kinaiya nga mga maot? Nahimo bang nabag-o? Kinamdam ko sa gi-share ni Pastor Juan atong Nights of Fire in 2 Corinthians, just for gamay lang kaayo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and 18 nag-ingon, therefore, if anyone is in Christ, na ba ka ni Kristo? Is your life in Jesus Christ already? Then, nag-ingon din the new creation has come. Ang bagong binuhat, ang bagong gibuhat, ang bagong ikaw nag-abot na, na bago na, lahi na ka. No, put that in your heart, in your mind,
Bag-o na ko, Ginoo. Maski main ka nga, usahay mo na, paghihapon akong old self, akong karaan nga kinaiya, especially pag naay pressures, naay kanang naay mo, sungog-sungog di mo sa imong kinaiya. Just continue to surrender imong kinabuhi diha sa Ginoo. Nag-ingon, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Bag-o na, lahi na ka. Kung i-confront ka og mga tao o mga sitwasyon nga dili subay, dili uyon nimo, ayog ina nga gusto ka mabalik ako ang karaang kinaiya. No, it's not that. The word of God na ingon, the old has gone. Wa na. Patay na. Wala na. Bag-o na. Lahi na ka. That is why ang atong kinabuhi na ana ni Kristo. And in verse 18 nag-ingon, all this is from God. Kinitanan ang bag-o. Bag-o nga ikaw, ang lahi nga ikaw, gikan diha, gikan sa Dios, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Karon nga lahi na ta, lahi na ka, gihatagan ta og ministry sa Ginoo. Kita na pod ang magdala sa uban nga mahimo silang malahi na pod. Makasinati sila og pinasahi ng kinabuhi dinha ni Kristo. No, as we stand and let us lift our hands towards heaven this morning and surrender diha sa Ginoo. Siguro one time sa imong kinabuhi nang yun I wanna make a difference in this world, Lord. Siguro at one time puno kay ka sa presence sa Ginoo ning ka nga I wanna be different. Gusto ko lahi Ginoo towards sa akong mga barkada, sa akong mga silingan, sa akong mga parente. Gusto ko Ginoo pinasahi, lahi Ginoo. Just continue to surrender diha sa Ginoo. Kung naa may mga discouragements, naa may mga negatibo nga mga pulong nga gisulti towards you nga amo lang gihapon ka, ora man gihapon ka. Ora man gihapon. Believe in the word of the Lord nga iyahan na kang gibag-o. Giusab na ka. You are new. You are different. Gihimo ka niyang iyahang anak. Gidawat nimo si Ginoong Jesus as your Lord and Savior and you are now different. Lahi na imo ang kinabuhi. Naa na dinha ni Kristo. That is why sa dihang sahi o lahi ang imuhang lifestyle na dinha ni Kristo, you are making a difference in this world, in your homes, in your neighbors, in your offices, in the business that you have, in your schools, you are making a difference. Atong padayonon pag kinabuhi ang atong kinabuhi nga naghatag og kalainan diri sa kalibutan. Lord, we lift up our hands towards you, Lord Jesus. And Lord, we continue to surrender everything diha nimo, Ginoo. Kung ingon man ang uban, Lord God, nga bag-o na mi, lahi na mi, Lord. Credit is all to you, Ginoo. Dili amua, Lord. Dili kami ang nagbuutan sa among kaugalingon kundi ikaw, Ginoong Jesus. And so, Lord, we continue, Lord, to lift your name in our lives and to glorify you, Lord God. Padayon mi magkinabuhi para nimo, Ginoo, ang makita, Lord, sa kalibutan nga sahi ang among sahi mi because of you, Lord. O maghimo mi kalainan diri sa kalibutan. Lord, magpagamit mi, Ginoo, as we surrender to you, Lord. Lord, magpagamit mi, Ginoo, nga ang uban usag nga mga tao, Lord, makasinati sa kalainan diha kanimo, Ginoo. Lord, sa kinabuhi nga madagayaon diha kanimo, Lord. Sa kinabuhi nga gawas nun, sa kinabuhi nga gipasaylo, sa kinabuhi nga malinawon og malipayon, Lord, nga among gisinati karon, Ginoo. Lord, I pray that you will bless everyone, Lord God. Lord, nga dunay willingness sa ilang mga kasing-kasing, Lord God, to make a difference, Lord God, in this world. To make a difference, Lord God, even, Lord God, sa matag adlaw, mga ginagmay nga paagi, Ginoo. Lord, give us strength, Lord God, to make a difference, Lord.
Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Thank you for your word this morning. In Jesus' name we praise you. Amen and amen.